So mostly pala online tong mga to. Offline. Offline. Tama, offline eh. Ano ko Facebook? Local offline. Local, pinapost na dito rin sa local area din. Para gawin sa, from online yung offline nila ng post na post. Iba kasi yung network ni Jason eh. Kay Jason talagang tao-tao. May strategy sila na, may flyer yan. Di ba usually pag flyers, madami? Kaya nga flyers eh. Sila flyer lang. Isang peraso. Yung flyer na hindi mo pamimigay. Di ba? Kunwari, yung mga tao nga nasa kalaw. Ngingiti-ngiti lang. Pagka may ngumiti din, uy, may negosyo ako, abot oh. May negosyo ako, pwede kang kumita ng 10,000 per day. Pag inabot, hindi mo bibitawan. May office kami dyan, may libreng kape. Sama ka na, papaliwanag namin sa'yo. Pag sumama, di hindi mo nabibigay yung flyers, nasa iyo pa yun. Tapos papanik sa taas, sa kalaw, lalatagan. Eh, pansinin nyo to ha. Ang company, maraming opisina, di ba? Company-owned, branches. Meron sa Cebu, sa Baguio, di ba? Sa Davao, Jensan, Zamboanga. Ang pinakamalapit na company-owned branch, sa Calao. Alam niyo ba yung Calao? Yes. Hindi ba kayo nagtataka? Lapit-lapit ng Calao, ba't may branch doon? Ba't di na lang hatakin yung mga tao doon, papuntahin dito sa Ortigas? Tama o tama? Tama. Sila Jason na nagsabi sa akin, Dok, may kakaibang market sa Calao. Sabi ko, anong market sa Calao? May mga seaman. Sabi ko, yan, ngayon. Seaman, dalawa. Local, international. Yung local seaman, siyempre, within the Philippines na. Ang sweldo niya, 50,000, 70,000, 100,000 per month. Pag nakasakay ng barko, may international. International sweldo niya, 100,000, 200,000, kalahating milyon pagkapitan. Buwan-buwan. Pag nakasakay sa barko, may sweldo. Pag hindi nakasakay sa barko, nasa lupa, walang sweldo yun. Sabi ko, ano pa rin ngayon? Dok, ang factory ng mga seaman, nasa Calao. Pag mag-aaral ka para mag-seaman, nasa Calao ka. Pag gumraduate ka para maging seaman, nasa Calao ka. Bago ka sumakay, seaman ka, nasa Calao ka. Paglapag mo, unang-unang pupuntahan, Calao pa rin. Gusto mo mag-promote sa posisyon, gusto mo maging kapitan, mag-aaral ka, Calao pa rin ang pupuntahan mo. O sabi ko sa kanila, maghanap ka ng opisina sa Calao. Ang nahanap yung Magsaysay Building. E doon yung factory ng mga seaman eh. O, sila mismo nakakuha ng office, binayaran natin yung opisina for 2 years. Nandun sila umaga, 9 o'clock, 10 o'clock, nandun doon. Mga seaman ng mga prospect nila. Ang dami na nilang na-create na millionaires. May mga seaman na nabaliw, sumali, ayaw na sumakay ng barko. Ito na lang ang gagawin. Sabi niya, akala namin para kumita ng malaki, magsisiman. Yung pala, bukod sa pagsisiman, may paraan pa pala para kumita ng malaki. Namamarket nila yun yung mga tao doon. Karamihan, puro lalaki. Tapos nag-expand na yung organizations nila, pumuha na ng mga estudyante sa EYAC Lasal, naman School of Adamson, sa Beda. May mga downline silang estudyante na Indiano sa EYAC Lasal. Isipin mo, ibang lahi na, downline sila. Diba, hindi sila nag-nosebleed. Kinukumbulsyon. So lumaki na lumaki organization, sana nakarating, may PNG na sila, Papua New Guinea na downlines, may Cameroon sa Africa. So, magsimula lang, tao-tao. Kasi pag sinimula mo ng tao-tao, lalakit-lalaki yan. Okay? Ngayon, ako mas pine-prefer ko na magtao-tao. Lumabas ka ng bahay, kumausap ka ng tao, kakilala mo. Hindi mo man kakilala, o kaya mga ka-Facebook mo, nag-meet kayo, nalatagan mo. Ang ibebenta nyo guys, bukod sa company, ibebenta nyo rin grupo nyo. O yung grupo namin, TGIA, may sistema kami. You sell the system. We have a system para ma-duplicate yung success in a short period of time. Kasi marami nag-aalok na in global eh. Baka yung aalokan nyo, naalokan na before. What sets you apart? Anong kaibahan nyo sa nag-alok na sa kanila before? Yun na yung support system ng grupo nyo. O, alam mo na, maganda yung company. Ito yung company. Ito yung product. Bukod dyan, yung grupo namin, ayan, pangalan TGIA. Ang founder, si Mr. Nestor Gonzaga, full-time. Pag sinabing full-time, may oras para sa business. Hindi part-time. Yung pag tinawagan mo na sa trabaho ko, huwag mo ingay. Mamaya pa ako lalabas sa 5. Hindi, pag
niyaya mo sa OPP, paano na? May trabaho may pasok eh. Ang apply nyo, full-time. Okay? May experience sa ganitong negosyo. Yung experience, may successful experience. Yung successful experience, hindi 1 taon, 2 taon lang. Kasi may ganun eh. Kumita ako ng malakas sa networking. Kumita ako ng 200,000 per month. Ilang buwan? 1 beses lang, hindi na naulit. Ano nangyari? Chamba lang eh. So, yung apply nyo, full-time. May experience. May successful experience. May successful experience for a decade. Dekada. In short, hindi lang taon, 10 taon mahigit. Nagigets nyo? Bihira yung ganun. Kasi may iba makakasalubong, networker ako, kumita ako ng 6 digit. Ilang beses? 1 beses. Hindi na naulit. O, bakit? Natsamba lang pala. So, ibang klase, ibig sabihin, pag ikaw, sanay ka kumita ng 100,000 per month, taon-taon na dekada ang lumipas, ibig sabihin, may ginagawa kang tama. Pag minsan ka lang kumita ng 100,000, 200,000, hindi na naulit, tsamba yan. Tama ba? O, kaya nga ito yung mga itinuturo sa inyo, ito yung support system ng group, yun ibibenta nyo. O, yung company, no question na sa company, stable yung company, maganda yung products, nagpi-payout, daily payout, pati Sabado at Linggo may payout, pati alas 4 na madaling araw may payout. Di ba? Yung hindi magawa ng ibang kumpanya, ginagawa natin. Okay? May ibang company, puro billboard, kaliwat kanan. Puro artista, kaliwat kanan. Narinig nyo na yun? Yes. Subukan nyo magpa-recruit doon, matatawa kayo. Matatawa kayo. Sabi mo, sige nga, recruitin mo ako. Tapos kayo, may website kayo? Wala. Paano mo nakikita yung income mo? Linggo-linggo, check-check. Tipingin na, wala silang website na ikaw yung mag-encode, na makikita mo yung income mo, na makikita mo yung paglago ng downline mo, real time. Pero may billboard sila, may artista. Kayang gumastos sa billboard, kayang gumastos sa artista, pero hindi kaya gumastos sa website na makikita mo yung negosyo mo real time. Ibig sabihin, hindi sila online. Manual sila. Mahirap yung negosyong manual. Paano mo matatrack yung negosyo mo pagka nag-expand na sa Cebu, sa Davao, sa Baguio, lalo na sa ibang bansa kung manual? So, ibig sabihin, yung kumpanya nila, mukha lang malaki kasi may billboard, may artista. Pero hindi naka-gauge o hindi naka-support yung system ng kumpanya pang international. Pang Pilipinas lang. Yun yung mahirap kapag mukhang maingay, mukhang madami kasi may artista. Pero yung sistema nila, hindi pala pang international. Even pang local, nakaka-turn off. May isang leader pangalan, DM Ebora. Nurse, nagkakalahating milyon buwan, top earner natin sa Jensen Davao. Naka-Mustang din, tsaka naka-Hammer. 100 na yung nakukuha niyang tao galing doon sa company yun. Galing Franco. Oo. Alam mo ginawa niya? Binuksan niya lang yung laptop niya. Pagbukas ng laptop, pinakita yung website natin, yung DTC, Distributor Tracking Center. Pinakita yung mapa. Pagpakita ng mapa, di ba may pumupula-pula? May pumupula-pula. Pag tinapat mo, Italy. Pag tinapat mo, PNG. Pag tinapat mo, Africa. Di ba? Nakalagay yun? Tinapat niya. Eh may nakuha siyang 2 leader from Franco. Sabi niya, ano yung pumupula-pula? Tapat mo yung cursor. Mga bansa yan? Yes. Ano ibig sabihin nun? May downline ako dun. Pagtinginan yung 2. May downline sa ibang bansa. Gumagalaw. Tignan mo yun, 4 na sila dun. Dito, 200 na sila. Sabi nga, tayo pinag-uusapan natin, tagom lang, tsaka tagom, tsaka panabo lang. Si Appline, mga bansa pinag-uusapan. Kasi sa kanila walang ganun. Mano-mano nga sa kanila eh. Mano-mano. Yung production mo ng isang buong linggo, ibibigay yung check-in mo after a week. Tipin ba, isang linggo, ibibigay after a week. So parang 2 weeks delayed. Ang bangko nila Union Bank. Pag nasa probinsya ka, may regional clearing pa na isang linggo. So 3 weeks.
Tapos yung check mo, 500 lang, 3 weeks pa. 3 weeks pa, tagal, sobra. Oh, ang mahal pa ng products, Diyos ko po. Pag may package silang ganito, kunwari package sila, 3,900 o 4,000. Yung product mo, 2,800 lang. May product sila, may package silang 7,000 o 8,000. Ang product mo, 5,800 lang, 5,800. So, hindi value for money. Laging, ito yung lalabas mong pera, ang product net SRP, mas mababa. Tayo baliktad. 6,980, ang product mo, ang worth, mas malaki. Tapos meron pa mga value-added services, like may discount ka sa tuition fee, may insurance pa, may medical check-up pa, may cardio pulse pa. Di ba? By the way, yung mga cardio pulse certificate, pwede nyo pang-attract sa mga prospect. Sabihin nyo, sir, tito, tita, pwede nyo tignan yung kalusugan ng puso nyo. May clinic doon sa amin. Libre to. Pero dahil sa, sabi mo, 1,000 pesos to. Pero dahil sa tita ko kayo, may 50% discount. 500 na lang. Malalaman nyo yung kalagayan ng puso. Mapaprospect nyo sila. Meron pa tayong gano'n, di ba? Libre. Pwede nyo mapapunta rito para pag nakita, kita yung kalagayan ng puso niya, tatakutin ng nurse yun, lagot kayo. May biro lang, papaliwanagan naman. Kasi kung nakita niyo yung cardio pulse, may mga poster, di ba? Parang 1 out of every 5 Pilipino nagkaka-heart attack. O pagkatas may kita niya, ano bang ginagawa nitong cardio pulse? Ah, ganun pala. O ito palang Vida Max, saka Vida Drink, nagpapadilate pala ng artery ng puso. So, maganda yun. So, pag sila type 4, type 5, medyo hindi maganda yon, might as well mag-join na lang sila o bumili sila ng product. At any rate, parang may benta ka. Okay. So, karamihan sa mga bata, nag-aaral pa. Tama ba? Ginagawa niyo yung business, part-time. Tama. May mga magulang ba nagre-reklamo? Nagre-reklamo yung mga magulang. Ano sabi ng mga magulang? Laging ginagabi. Uto-uto daw. Ano pa? Uto-uto. Ha? Budol-budol. Nasasagot yun naman ba ng tama yun? Depende yan sa relationship sa magulang niya. Siyempre, pag close kayo, sabihin yung totoo. Ay, nagbi-business ako. Pwede naman ako magtrabaho sa Jollibee, cashier. Crew sa McDo. Tama ba? Eh, kung yung sasweldohin ko doon, kikitain ko sa AIM ng mas madali, edi ganun din yun. Does it mean, pag ikaw nag-cashier ka sa McDo, nagpa-scam ka, nagpa-auto ka sa Jollibee, it's the same thing. Ito, ang difference nun, ito business. Yung cashier sa Jollibee, hindi kikita ng 50,000 naman. Tama o tama? Yung crew sa McDo, hindi kikita ng 20,000 a week. Pero ikaw, pwede ka kumita ng 10,000 per day. O kasi pinasok mo business. Pero hindi ka nagpa-auto. Ibig sabihin, lahat nagtatrabaho sa McDo, Jollibee, na part-time student, nagpa-auto. Diba? Kung lalagyan mo ng konting logic, tawag doon logic. Pero siyempre, pag sinagot mo nung nanay, tatay mo, nay, may logic yan. Para ka nang namimilosin ko yun, di ba? Kaya nga sabi ko, depende yan sa relationship nyo sa magulang nyo. Kung close kayo, sabihin nyo, nay, nagnegosyo ko. Ang tawag dito, entrepreneur. Ang spelling, E, pero ang pronunciation, A. Entrepreneur. Okay, pagkasa ka galing, entrepreneur. May entrepreneurs meeting. Galing ako doon na entrepreneur. So, di mo masisi kasi baka probably yung mga magulang mo, empleyado. Tama. Yung mga magulang nila, empleyado rin. Tama. Pag sinabi mo kita ang 10,000 pesos per day, hindi makapaniwala. Tama. O tayo, 10,000 pesos per day, common na pinag-uusapan. 100,000 pesos per month, million pesos per month, common na pinag-uusapan. Sa kanila, pag sinabi mong, nay, may kitaan 1 million pesos per month, ay, scam yan, scam. Budol-budol yan, illegal yan. Ano yan, kapa? Diba? So, yung mga bagay na
Bigyan ko kayo ng perspective. Everybody say perspective. What if anak kayo ni Henry C? Kilala niyo si Henry C? What if anak kayo ni Henry C? Ano pinag-uusapan sa hapagkainan during breakfast, lunch, and dinner? Breakfast na lang, business. Pag pinag-usapan, mga anak, kamusta ang benta natin sa SM? Ay, tay, kahapon medyo matumal, mga 860 million lang ang benta natin kahapon. Kamusta naman ang benta ng real estate division natin ng SMDC? Actually, bagsak ang real estate ngayon tayo. Nasa 8 billion lang ang benta last month. Kamusta ang pinapaikot ng pera sa BDO? Actually, ang equities and treasury bonds natin, nasa 4.6 billion pesos lang tayo. Ano ba negosyo ni Henry C? Mall, Banco de Oro, Bangko, SMDC, real estate. So kapag ang tatay mo, negosyante, natural ang pag-uusapan, business. At kung malaking negosyante yung tatay mo, pinag-uusapan milyon at bilyon. Siyempre, kung doon lang pinag-uusapan, natural na sa'yo yun. Tama ba o tama? Pero kapag ang pinag-uusapan, ideas, businesses, paano palalago yung negosyo, tama o tama? Kapag ang magulang mo, empleyado, ano pinag-usapan? Uy, napanood mo na ba yung kadenang ginto? Nakita mo? Nakita mo si... Diba? Pag ang mga magulang mo, empleyado, ano pinag-usapan? Uy, siya Rafi Tulfo, may tabi. Diba yung mga pinag-uusapan, mga chismis, diba? Mga showbiz. Yan ang pinag-uusapan. Yung mga malilita tao, ang pinag-uusapan, tao-tao. Yung mga negosyante, pinag-uusapan, ideas, businesses. Paano pauunlad ang bansa, paano pauunlad ang business. So, huwag kayong magtaka. Kasi baka mamaya yung buong angkan nyo, lumaki, puro mga empleyado. Pinag-uusapan, kapitbahay, utang, tao-tao. Hindi pinag-uusapan yung negosyo. Hindi pinag-uusapan yung technology, yung expansion, paano magagamit ang Facebook sa business, paano magagamit ang Instagram sa business, di ba? Paano kikita ng malaki, 10,000 per day, 50,000 per week. Hindi pinag-uusapan yung mga bagay na yun. Kaya pagka natuto ka sa ganito at i-discuss mo sa kanila, may friction. Hindi maka-relate. Parang, anak lang kita. Anong 10,000 per day, 20,000 per day? Ako nga, 20,000 per month, pahirapan pa eh. Anak lang kita. Ang tawag doon, too much familiarity. Anak kita eh, ako nagpapaligo sa iyo noon eh. Diba? Ako nagpapalit ng salawal mo eh. Tululaway ka nga dati eh. Tapos ngayon, sasabi mo, yayaman ka, yabang mo ah. Diba? Kasi ang katwira ng mga magulang, papunta ka pa lang, pabalik na lang. Saan sila nagdaan? Ba't hindi nagkatagpo? Diba? Pag sinabi ng tatay mo, papunta ka pa lang, pabalik na. Saan kayo nagdaan tayo? Ba't di kita nakita? Sabi mo, nag-millionaires club kayo? Nag-GA kayo? Ba't di na bago buhay natin? Yun yung problema. Buti na nga lang, because of technology nowadays, lumiliit yung mundo. Isipin mo, may mga tao kang mamimit because of Facebook and Instagram na hindi mo mamimit 20 years ago na wala pang Facebook at Instagram. May businesses kang magagawa because of Facebook and Instagram na makakausap mo yung mga taong nasa Papua New Guinea, nasa Africa, na hindi mo magagawa 20 years ago. Magagawa mo 20 years ago, long distance, collect call. Di ba kung inabot nyo pa yung ganon, di dial? O kaya pupunta ka mismo ng Singapore para makarecord ka ng Singapore. Magkano gagastusin mo? Unlike ngayon, minsan nag-Facebook ka lang, nakaka-recruit ka. Tama o tama? Yun yung nagagawa ng technology. Ngayon kung medyo maalam ka sa technology, well and good. Kung hindi, learn the basic, tao-tao. I'm sure naman ang kakapal na ng mukha niya by this time. Yes. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Amoy pa lang, makapal na mukha. So, anong ibig ko sabihin? Pag makapal ang mukha mo, lamang ka na. Lamang ka na. Yung kaya mo mag-approach ng tao, yung seryoso. Siyempre, pag nag-approach ka ng tao, tignan mo muna yung sarili mo. Pag ako ba nag-approach, hindi ako pagkakamalang magnanakaw. Hindi ba ako pagkakamalang magsusulisit ng kung ano-ano. Di ba yung palimos po, nasunugan kami. Di ba baka ganun ang dating siya. Kailangan kahit pa paano, maayos yung suot mo. Di ba hindi ka mukhang scammer, hindi ka mukhang magnanakaw. Di ba mag-offer ka.
Ma'am, sir, may business po ako. Baka gusto yung makinig for 15 minutes. Baka dito kayo magkaroon ng opportunity. Ganun. Hindi yung, ma'am, sir, lika, rekrutin kita. Re-rekrutin kita. Tara, magpa-recruit ka na. So, learn the basic on how to approach people. May advantage ang tulad yung mga bata kesa sa amin. May tinatawag na psychology on amongst teenagers. Meron kayong pwedeng gawin na yung prospect mapapa-oo nyo na pag ginawa namin, baduy. Okay? May paawa effect. Lalo na kung alam mong gamitin yon, pwede mong abusuhin. Pwede mong abusuhin na oo pa rin si prospect, sasali pa rin, bibili pa rin, na pag ginawa namin, corny. May kailangan lang marunong kayong gumamit ng tamang salita. Okay, right words, right intonation, may right skills. Are you ready to learn? Yes. Kunwari, anong products na meron kayo? Early. Okay, talaga ito Malakas sa early. Retail. Okay, benta. Pwede ang ending nito, makabenta ka, o ang ending nito, ma-recruit mo sila. Okay? So, maghanap ka ng mga 30s, 40s, pataas na kakilala mo. Konti o madami? Madami. Anong tawag mo sa kanila? Tita, tito. O, tita, tito, tawagan mo na. Huwag mong ite-text. Okay? You're so unprofessional kapag tinetext mo para sa business. Tawagan mo, tito, tita, punta ako dyan. Bakit? Ito, maubos ang load ko. Basta punta ako dyan. Expect mo ko bukas ha, 8 o'clock ng umaga. Oh, sige. Okay. Make sure pag pumunta ka, may dala kang product. Wag kang pupunta na wala kang dalang product. Kung curly ang gusto mo, edi curly. Kung si 24/7, edi si 24/7. Kung Angel E yan, kung babae si tita pupuntahan mo, edi maganda, Angel E. O di laki kayo. Ano ka? Kato ka. Tito, tita, dito na ako. O, pasok. O, ano atin? Ayan, ano atin? Ba't ka napadalaw? O, syempre number 1, ngingiti ka muna. So, pag ngumiti ka, isang tingin. Yung mga magandang ngiti dyan, lalo na yung may dimple, i-maximize mo na, pakita mo lang ganyan. Bakit kailangan ngumiti? Tanungin niyo ako bakit. Bakit? Psychology on Selling says na nung tayo maliliit, nung baby pa, lagi tayong nakaka-receive ng ngiti. Ang kit-kit naman ng batang to, di ba? So, ang brain natin hardwired. Naka-wire yan na kapag may ngumiti sa'yo, ang tendency gagaang yung pakiramdam mo. Kasi nung maliit ka, ganun ang ginagawa sa'yo. So, ngiti ka muna. Tita, good morning po. O kaya, kung umaga yan, tita, good morning po. Kaya po ako pumunta kasi, tita, negosyante na po ako ngayon. Yan yung script mo, tita, tanda yun, first line, tita, negosyante na po ako ngayon. Daling tandaan. No need to take down notes. No need. Tita, negosyante na po ako ngayon. Idol ko po kasi yung may-ari ng Jollibee, si Tony Tan Kakchong. Wag mong sasabihin yung may-ari ng Jollibee, tas di mo kilala. Idol ko yung may-ari ng Jollibee. Sino ba yon? Basta siya yun. Ano ka lang negosyante, hindi mo alam sinasabi mo. Tita, negosyante na po kasi ako ngayon. Idol ko po yung may-ari ng Jollibee, si Mr. Tony Tan Kakchong. C-A-K-T-I-O-N-G. Kakchong. Tony Tan Kakchong. Kasi ang Jollibee po, napakaraming customers. Pagbanggit mo ng customers, kung kaya mong hawakan yung, kunwari, ito si tita. Kung kaya mong hawakan yung tuhod niya o yung balikat niya hawakan, tita, kasi negosyante na po ako ngayon. Idol ko po kasi yung may-ari ng Jollibee, si Mr. Tony Tan Kakchong. Kasi po ang Jollibee, napakaraming customers. Saka ako nasasabi kung ba't kailangan mo siya hawakan pag binanggit mo yung customers. Napakarami pong customers. Tita, may product po akong dala. Ang tawag po dito, ganire. Para po yan sa ganto-ganto. Kung curly fin mo, di sabihin mo pa, curly po ito. Para po ito sa mga sakit ng katawan. Actually, pag nilagay mo ito, may mainit kang mararamdaman, lalakas ka rin po.
Okay? O kung may C24/7 ka, may dala po akong C24/7. Para po to sa lahat ng uri ng sakit, makakatulong po. Carry ba? Yes. Oh. Negosyante na po ako ngayon. Idol kami ng Jollibee, si Mr. Tolit ng Kakcho, kasi ang Jollibee napakaraming customer. May product po akong dala. Binanggit mo na yung product mong dala at nagagawa ng product mong dala sa madaling salita. Okay? Yung product, may product po akong dala, Curly, para po sa lahat ng uri ng kirot sa katawan. Nakakatulong. Okay? Nakakaginhawa, nakakalakas din po siya. Okay? Pang-anim na script line, Tita, ikaw po ang kauna-unahang kong customer. Touch uli rito. Ikaw po ang kauna-unahang customer. Ito na yung pinaka pamatay dito kung meron kang pusa. Practicein mo na. Kailangan yung kilay mo, medyo nakaganon. Tita, kayo po ang kauna-unahang kong customer. Sabay, tignan mo siya sa mata, sabihin mo, tulungan niyo naman po ako maging... Patapos, tulungan niyo naman po ako maging successful. Kilay mo na ganun. Successful. Pag babae ka and you're below 25, 95% it works at the time. Okay? Pag lalaki ka, 90% it works. Bakit? Tita, tito, ang kausap, bata, tulungan maging successful. Hindi sasabihin ng utak niya, ayoko nga kitang tulungan maging successful. Ang pinakamadali niya sasabihin, sige, tulungan kita. Sasabihin mo, o bago mo para sabihin yung tulungan mo naman ako maging successful, sabihin mo muna yung presyo ng product mo. Kaya sabihin mo, Tita, may dala po akong product, Curly po ito, para sa lahat siya ng kirot sa katawan, nakakatulong po, nakakaginhawa. Pag nilagay mo sa parte ng katawan mo yan, nakakalakas din po, nagiging energetic ka. Tita, 500 plus lang po yan. Kung dala mo, retail pack. O, tita, 2,000 po yan. Kung dala mo, yung original pack. Sabay, tulungan mo naman po kung maging successful. O, anong gagawin nun? Papanik ng kwarto yun, kukuha ng pera. Kaya hindi mga ako ng dalawang ganyan. Hindi nagkaroon nga ngayon ng pera, panggalaw. Practicing yan. Sigurado makakabenta ka. Okay, yung iba, pagkatapos mabentahan, tsaka nire-recruit. O, tita, gusto mo maka-discount doon sa product? O, meron po kasing negosyo yan. Tsaka mo na pe-presentahan. Again, it takes practice. Imagine mo, kung 40 ka na, sasabihin mo yun. Tulungan mo maging successful. Maghanap ka ng trabaho. Tanda mo na. Ano ba pinagagawa mo? Nagigets nyo? So, samantalahin nyo yung pagiging bata nyo, diba? Medyo cute ka pa pag bata ka eh. Pero pag mga 38 ka na, tapos ganun pa script mo, hindi na maganda yun. Wala kang ginagawa, palabi-labi ka sa kalsada. So, practice that. Pag marami kang product, mabibenta mo yan. Okay. So, yun yung script. Ipag-pray mo lang na huwag magsama-sama lahat ng mga tito-tita mo sa isang okasyon. Kasi pag nagsama-sama yan, at nandoon ka, nakikita mo yun, yung batang yun, ako kauna-unahang customer nun. Sabihin niya, ikaw din? Ang dami pala natin kauna-unahang customer. Biyakin mo lang huwag sila magpuusap-usap. Ang utak natin ng psychology nga. Ayun, kaya pala kinakailangan hawakan mo siya pag sinabi mong customer. Ganito yan. When you have a message and you're relaying it to somebody else na nagsasalita ka lang, ang tawag doon, naririnig niya yung message mo, auditory. Dumarating yung message sa pamamagitan ng pagsasalita mo, naririnig niya, auditory lang yun. Ngayon, pag nakikita ka niya at may facial expression ka, yung message mo nagiging visual din. Nagiging visual. May mga Christian ba dito? Christian. Okay. Para pag umattend ka ng church at nagtuturo si pastor, si minister, di ba? Lalo na kapag yung topic medyo kinukurot ka sa puso. Ibig sabihin, nakaka-relate ka. Nangyari na ba? Yes. Di ba minsan habang nagsasalita si pastor, kinikilabutang ka. Nangyayari yan, di ba?
Minsan habang si Pastor nagsasalita, medyo parang nangingiyak-ngiyak, mas nakaka-relate ka. Tama? O, kasi yung message na receive mo, hindi lang auditory narinig mo. Nakita mo pa si Pastor, galit na galit, kasi nga, he wants to make an emphasis on the topic. Visual. Tapos kinalibutan ka pa dun sa message niya. Tactile or kinesthetic. Ibig sabihin yung communication, yung message na receive mo 3 times. Through auditory, through visual, naramdaman mo, through kinesthetic o tactile. After that particular sermon, natapos yung service, pag uwi mo, mahirap kalimutan yung sinabi ni Pastor. Whereas, what if nakapikit ka lang, habang pinapakinggan mo si Pastor, nakaganon ka lang, pakikinggan mo siya, yung message, pwedeng wala kang naramdaman, pinakinggan mo lang. Paglabas mo, 30% lang yung napakinabangan mo sa message niya. After a day or so, nakakalimutan mo na yung topic. Whereas yung nakadilat at may naramdaman na goosebumps, kinilabutan, 1 month, 2 months, ramdam na ramdam niya pa yung message ni Pastor. Yung paghawak mo, pag sinabi mong customer, narinig niya yung word na customer, nakatingin siya sa'yo, plus naramdaman niya pa habang sinasabi mo yung customer. So pagtayo nun, kailangan maging customer ako. Magkano ba para maging customer ako? Magkano ba yung curly na yan? 100 o 2,000, kukuha yan para magbayad. Kasi yung message na receive niya, 100%. Nakita ka, narinig ka, naramdaman niya. Do you follow? So practicing niyo. Ang tawag sa tinuturo ko, the science of communication. Isipin nyo, pag may nagsasalita, nakaganon lang. Ang AIM Global po, grabe, napakagandang kumpanya. Napakalawak na negosyo sa buong mundo. Binary lang po ito, sa left at sa right. Pagka nag-pairing yan, ang laki-laki ng kitaan. May mariretain ng konti. Whereas pag nagsasalita, guys, sa AIM Global, ang laking negosyo worldwide. Buong mundo, ang market mo, kahit saan. Diba, binary po ito, meron sa left, meron sa right. Pagka nag-pairing yan, ang laki-laki ng kitaan. Nasa bahay ka na, nakahiga ka na, kitang-kita mo pa rin yung left, yung right, yung pairing. Very visual. Pero left yan, tsaka right, nag-pairing. Nagagets nyo? So, iba yung dating ng message. It's the same message. Pero dahil may body language na noticeable, may emphasis, mas ramdam mo yung message, mas hindi mo makakalimutan versus sa ganun-ganun. So, practice this at aralan nyo. So, you can also apply this to prospecting. You can also apply this to closing. Ano yung closing? Napresentahan mo na. Iko-close mo, meaning pasasalihin mo na. Gusto mo sumali na. You should master the art of closing. In sales, yan yung pinaka-importante. Yung closing na part. Napakita mo na yung product, napakita mo na yung business, napakita mo na yung 13715 accounts. Okay? It's good na pakita mo yung 13715 accounts, lalo na kung alam mo, yung client mo, kaya namang mag-7 at mag-15 accounts. Okay, alam niyo ba yung mga seaman sa Kalaw? Bareya sa kanila yung 7 at 15 accounts. Ulitin ko, bareya sa kanila. Kasi nga, kung umikita ka ng 100,000, 200,000 per month, bali yung 7 tsaka 15 accounts. Madami savings yung mga seaman. Plus, ang i-refer pa ng seaman, kapwa, seaman din. So, may pera. Okay? So, kaya sa grupo nila, ang bilis na bumulusok yung grupo nila. So, again, when you are closing, maraming mga strategy. Okay? Bigyan ko lang kayo ng ilang strategies ng closing. One, yung tinatawag kong MPSP. Most people, some people. Sa Tagalog, karamihan at yung iba. Okay? Pwede nyo gamitin ito kahit kanino. Ang utak natin, lagi nag-iisip ng dalawang option. Okay? So, make it a point when you're closing, maglalaro yung utak ng prospect mo dun sa dalawa na papipiliin mo. Paano yun? Pag ginamit mo yung karamihan o most people, dagdagan mo siya ng mga positive adjectives or adverbs. Karamihan, positive.
Yung iba, lagyan mo ng negative na adverbs, adjectives, at mga nouns. Example, napresent mo na yung product, napresent mo na yung marketing plan, 6980, 13750, eto na. Mr. Partner, karamihan po sa napepresentahan namin, ayan, karamihan ha, karamihan po sa napepresentahan namin, nabubuksan ng isipan sa ganitong negosyo, karamihan po sumasali, ginagawa ng paraan, at nagiging successful. Puro positive. Pero yung iba, gusto ngang yumaman, ayaw namang gawa ng paraan. Negative. Yung iba, mas gusto pang manood ng telenovela kaysa umasenso. Negative na naman. Eh, wala na tayong magagawa dyan sa ibang yan. Yan yung mga taong mamamatay ng mahirap. Pero karamihan, balik ulit sa karamihan. Pero yung karamihan po, abay, ginagawa ng paraan, sumasali, nagte-training, nababago buhay, at umaasenso. So yung kausap mo naglalaro ang utak. Ako ba yung parte ng karamihan? O ako yung parte ng iba? Ano nga ginagawa ng karamihan? Nabubuksan yung isipan. Nabuksan na yung isipan ko sa sinabi niya. Ginawa ng paraan, sige, gagawa ko rin ng paraan. Sumali, sasali rin ako. Matend ng training, nabago buhay. Attend din ako ng training para mabago buhay ko. O ako ba yung iba? Na gusto nga yumaman, pero mas gustong manood ng TV. Ako ba yung iba? Gusto nga yumaman, pero ayaw namang gawa ng paraan. Hindi, ako yung part ng karamihan. So pagtayo nun, ang gusto nun, maging part ng karamihan. Kaya nga may kasabihan, di ba, no man is an island. Ayaw nating maging loner. Di ba? Sa pinanggalingan yung school, di ba? Yung mga gwapo, magkakasama. Yung magaganda, magkakasama. Di ba? Yung mga bading, magkakasama rin. Yung mga mahilig mag-party, magkakasama rin. May grupo-grupo. Tama ba? Ikaw, ayaw mo nung mag-isa ka lang. Gusto mo part ka ng isang grupo. Kasi nga, ang gusto talaga natin, lagi kita tayong may kagrupo. Ayaw natin mag-isa. Jologs yun. Di ba? Ayan o, yun yung mag-isa. Loner. Loner. Loser. Di ba? Loser, mag-isa lang. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin may tropa tayo. Psychologically, gusto natin yun. Kaya pag ginamit mo yung word na karamihan, ayoko ng iba. Yung iba, gustong yumaman, di ginagawa ng paraan. Gusto ko doon sa karamihan. Ang ginagawa ng karamihan, nabubuksan yung isipan. Yung karamihan, sumasali, ginagawa ng paraan. Yung karamihan, umaattend ng training, nababago buhay, at nagiging successful. Cambio ulit. Pero yung iba, gusto kong masenso. Pero ayaw gawin ng paraan. Wala tayong magagawa doon. Yun yung mga mamamatay na mahirap. Pero karamihan, ate, sumasali. Karamihan, partner, nababago buhay. So, isipin nun, karamihan ako. Hindi ako part ng iba. Anong ginagawa ng karamihan? Sumasali. Sasali ako. Ang tawag doon, you're talking to them subconsciously. Hindi mo siya dinediretso. Pero sa utak niya, diretsong-diretso yun. Ramdam na ramdam niya yun. Sapul na sapul yun. So, yung tinatawag kong most people, some people, technique o karamihan, at yung iba, technique. Pag karamihan, positive, positive, positive. Pag yung iba, negative, negative, negative. Cambio mo ulit rito, positive, positive, positive. Okay, practicing yan. Siguro, after 2 weeks, bago na naman, iba naman ituturo natin. Wow. Okay, iba naman yun. Ngayon, siyempre galing kayo kung saan lupalop, di ba? Iba nag-aaral. As much as possible, kung kami lang masusunod, gusto namin gawin ito full-time. Kung pwede lang, huwag na kayo pumasok eh. Pero hindi naman gano'n. Kasi, number 1, ang mga magulang nyo, ang priority ng mga magulang nyo, studies nyo. Studies nyo. Iginagapang nila yung pag-aaral nyo. So, regalo nyo sa magulang nyo ang studies. Magtapos kayo. Pag kayo nakapagtapos, yung mangyayari sa inyo after graduation, regalo mo yung sa sarili mo. Kasi nakagraduate ka na, ano gagawin mo? Maghanap ng trabaho. Ano, nag-Jollibee ka. Nag-crew ka sa Jollibee. Para kumita. Hindi kaysa mag-crew ka sa Jollibee, hindi mag-global ka na lang full-time. Yes. Tama ba? Kikita ka rin pala, maghahanap ka pa ng trabaho, hindi mag-negosyo ka na lang, tuloy na lang yung negosyo dito sa inyo. Okay?
Basta make sure you fulfill your promise to your parents to finish your studies. Make good of it. Pagsabayin nyo, kinakailangan pagsabayin. Diba? Recruitin nyo kayo yung teacher nyo. Meron ganun. Recruitin nyo yung teacher nyo. Pag yung teacher nyo na-recruit, ayan, magre-resign yung teacher nyo. Wala na kayong teacher. Pwede. Nangyayari yun. O kasi nakita na ba kayo ng teacher, kaka-teacher, yumaman? Wala eh. Mga teacher, mga unsung heroes yan. Matuturuan ka, matututo ka, moral lesson, technical lesson, pero hindi sila asenso. Pero nakaka-influence sila. So yung mga teacher, makapal na mukha, sanay na magsalita, sanay na magkumbinse, sanay na mag-lecture. So kung presentation lang at training lang, ay marunong na yan. Pero income nila, fix. Hindi, tumataas, ganun at ganun pa rin. Bakit ko alam yan? Nanay ko teacher. Nanay ko, teacher, tumanda, teacher, nag-retire, teacher. Pangarap ng mga teacher, umasenso din. Kaya kung mapapakita nyo sa teacher to, eye-opener sa kanila. Parang ganito lang teacher ka, pag nagturo ka sa estudyante, pag yung estudyante nagtrabaho, may porsyento ka. Hindi gagaling ang maturo mo. May porsyento ka, ganun ang network marketing eh. Diba? Kahit sa magpuntang trabaho, may income mo, gagaling ako magturo. Eh, hindi ganun eh. Ganun mo magturo, nagdoktor, wala kang kita na nag-opera. ikaw in-opera, siningil ka ba? Nanay ko teacher, Arroyo High School, UN, corner top. Diba? Pag tinatanong ko, sabi ko, Nay, ilan ang ano nyo? Ilan ang section nyo? 38. 38 ang section sila, 4th year. Sabi ko, ano tinuturuan mo? Tinuturuan ko yung mga matatalino. Ano yan? Ano section? Section 1 hanggang section 8. Sabi ko, section 8 matatalino? Sabi ko, sa amin, section 8, mga bobo sa robo. Kasi school nila 38 eh. 38 section. Public school, dami. So, when I learned network marketing, retired na yung mother ko. Binalikan ko yung nanay ko. 26, 27 years ago to. May nag-present sa akin na isang tao na kumikita ng 20 million pesos per month, Amerikano, during that time. Kung paano tumatakbo yung mga bilog-bilog at kung paano kumikita. Siya yung nagturo sa akin mag-network. 5 yung clinic ko. I was making 80,000 pesos per month as a full-fledged doctor. Nag-resign ako sa mga clinic ko. Sabi ng nanay ko, sira ang ulo ko. Tapos pinaresentan ko yung nanay ko. Pinaresentan ko. Sabi ng nanay ko, hinampas yung lamesa. Bag! Anak! Sa tinanda-tanda ko ba namang ito eh. Sa tingin mo, hindi ko pa narinig yung mga bagay na ganyan. Tapos taka pa lang. Nakabalik na ako dyan. Sabi ko, paano nangyari yun? Ba't hanggang ngayon, mahirap tayo. Nung nakapunta ka rito, di dapat umasenso tayo. Eh, binanatan ako ng, pag tinuloy mo pa yan, ikamamatay ko yan. Sabi ko na chill. Relax lang kayo, baka kayo magkulak. Relax kayo, hinto ko na to, huwag kayong mag-alala. Hindi nga alam, nag-resign na pala ako. Wala na, babalik ang clinic, nag-resign na ako sa clinic eh. So ayaw niya tong ganitong negosyo. Pinandidirihan niya to, sabi, anak, hindi kita ginapang sa PLM para maging doktor ka at magka-clinic sa Makati Med para balikan mo ako sa bahay na to at drawingan ng bilog-bilog. Sumisigaw na. Relax ka lang. Hindi naman ako seryoso dito. Part-time lang to. Part-time, nag-resign na ako sa 5 clinic. Eto na, hinataw ko yung negosyo. Distributor lang ako nun eh. After 6 months, nagkakalahating milyon ako buwan-buwan. Bumili ako ng big brown envelope. Alam niyo yun, di ba? Ginagamit sa school, big brown envelope. Pinuno ko ng tig-100. 50,000 pesos. Tapos lagyan ko ng rubber band. Tsaka scotch tape. Ganyan. Bumalik ako ng bahay namin. Nay! May regalo ako sa'yo. Aliyan, galing sa bilag-bilag. Yung malaki na yung kinikita ko. Kalahating milyon buwan-buwan, di ba? 50,000 lang itong dala ko. May sumagot ako, opo, galing sa bilag-bilag. Sabi ko na para sa'yo ito. Ano yan?
Basura. Yung mga kalat mo sa bahay. Bibigyan mo pa sa akin. Pagbukas niya, puro pera. Tingin na, akin ba lahat to? Sabi ko, Nay, bilangin mo yan. Medyo mataas na boses ko kasi maganda na yung check eh. Pinipilang 1,000. 10,000, di pa tapos. 1,000. 30,000, marami pa. 40,000. 50,000. Anak, aking ba lahat talaga to? Sabi ko, opo, Nay. This was 27 years ago. Sabi ko, Nay, habang nabubuhay ako at nabubuhay ka, bibigyan kita ng ganyan, buwan-buwan. Sabi ng nanay ko, sabi ko sa nanay ko, gastusin niyo yan sa inyo lang. Alam mo naman na matatanda, yung bibilin para sa kanila, ibibili pa para sa apo. Sabi ko, Nay, sa inyo yan, ako na bahala sa apo nyo, sa mga kapatid ko. Yan inyo lang. Ba't akin lang, anak? Ang swapa ko naman. Nay, buong buhay natin, naghirap ka. Ito ang glory days. Sa'yo naman yan. Ang laki-laki ito, anak, ano gagawin ko? Bahala kayo. Mag-ballroom dancing ka. Magpamasahe ka. Di ba? Huwag ka lang magda-drugs. Huwag ka manlalalaki, huwag ka magkakasino. Diba? Gusto mo, paparlor ka. Di ba? Pakulot ka. Pag di mo nagustuhan, paulat mo ulit. Trip-trip lang. Di ba? Trip-trip lang. Sabi talaga, buwan-buwan, may ganito. Opo, Nay. After 2 to 3 months, dinala ko nanay ko sa Hong Kong Disneyland Ocean Park. 68 years old siya nun, nag-Hong Kong Disneyland. Alam mo yung matanda, may picture kay Mickey Mouse. Nakangiti siya, nakaganon. Dinala ko sa Ocean Park, dinala ko sa Singapore. Ba't ko ginawa sa nanay ko yun? Kasi mahal na mahal ko yung nanay ko. My father died when I was 1 year old. Hindi na nag-asawa yung nanay ko. Pwede naman siya mag-asawa. Sabi ko, Nay, ba't lumaki tayo mahirap? Kasi ang tatay mo magal namatay. Electrical engineer ang tatay mo. Malaki sweldo. Kaya lang at the age of 44, inatake sa puso. Namatay. Sabi sa akin, ang daming nangligaw sa akin noon. Sabi, may nanligaw pang Amerikano. Sabi ko, ba't di yung sinagot? Di dapat sa US ako pinanganak. Dapat mayaman tayo ngayon. Sabi ko noon. Sabi niya, kayo ng mga anak ko ang ginawa kong asawa ko. Siya yung tumayong nanay at tatay, teacher. Alam mo yung darating sa bahay, daming lesson plan, di ba? Lumaki kaming mahirap. Kaya nga graduate ako ng PLM. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, College of Medicine. Tuition fee namin 2,000 pesos per SEM. Habang ang UST, 30,000 pesos per SEM nung panahon namin. Habang ang FEU tsaka ang UERM, 30,000 pesos per SEM. Kami, 2,000 pesos per SEM. Kami yung mga tipo ng estudyanteng nakaputi, medicine, nakasabit sa jeep. Walang bag. Wala kami pambiling bag eh. Walang libro. Wala kang pambiling libro eh. Pero may Xerox ako ng kada chapter. Kunwari, may exam na 5 chapter, papasirox ko yung 5 chapter, nakalagay dito. Tapos nakasabit ako sa jeep. Pag stoplight, bubunutin ko yung magre-review. Go na, pasok ko dito. Sabit na naman. After 2 years, nagtaas kami ng tuition fee, naging 3,000, nag-rally kami. 1,000 increase, nag-rally. Yung mga classmates ko, humiga sa kalsada. Ganun kahihirap yung mga classmates ko. Sabi no, from 2,000, kinuha 3,000, nag-rally. Humiga sa kalsada. Medicine na yun, ha? Ganun, mga radical yung mga classmates ko. Ang PLM kasi parang UP yan. Subsidized ng government yung tuition fee namin. So, lumaki kaming mahirap. Kaya nung nakakita ko ng way na aasenso, makakatulong sa tao, nagtuturo ka ng entrepreneurship, sino gaban ko? Yun nga lang, yung una nagturo sa akin, galing sa isang company, galing sa US. So yung product, mahal. Packages, mahal. Yung negosyo, pang US, hindi pang Pilipinas. But the system, the industry's network marketing is just the same. So I believe nga, ang nag-imbento ng ganitong klase ng negosyo, Amerikano. Galing sa US to yung ganitong negosyo. Pero I believe that we Filipinos
can play a better game than them. Bakit? Ang mga Pilipino, we're closely knit. Pag pumunta ka sa ibang bansa, sumitsit ka, Pinoy lang ang lilingon. Yung mga Amerikano, hindi lilingon yan. Tayo, mga Pilipino lilingon, ako ba? Masyado tayong closely knit. Tsaka ang Pilipinos, kalat-kalat sa buong mundo. At kung magkalat man tayo sa iba't ibang mga bansa, we are the best of what we do in that part of the world. Hong Kong, domestic helper man tayo sa Hong Kong, tayo yung hinahanap-hanap, tayo yung pinaka-respected na domestic helpers. Yung mga Chinese, ayaw nila ng domestic helper na Indonesian, na Indiano. Ang gusto nila, Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, maaalaga. Masarap magluto. Pag pinaalaga mo yung anak mo, mamahalin. Parang anak na nila. Yung mga OFW. Tayo magagaling na factory worker sa Taiwan. Factory worker sa Korea. Diba? Mga architect sa Singapore. Mga nurse sa US. Seaman sa Middle East. Nurses sa US and sa UK. Nire-respeto tayo doon. May mga bridge na tayo. There are actually 15 million Filipinos outside the Philippines. So may pang-connect na sa iba't ibang mga bansa. Kulang na lang may magsimulang negosyo sa Pilipinas. Kaya nung nakita ko yung opportunity, wala pang company na from the Philippines pumutok at nakarating sa iba't ibang mga bansa. Laging ang nangyayari, galing sa US, pumunta ng Canada, New Zealand, Australia, some parts of Asia, some parts in Europe, tapos pupunta sa Pilipinas. Laging papasok ng Pilipinas. Sabi ko, sana merong company from the Philippines palabas naman. Para ang downlinks naman natin, ibang lahi. Imagine mo, downlinks mo, African. Downlinks mo, Amerikano. Downlinks mo, Europeans. Ganun naman. Pwede naman yun, di ba? We can be the best direct seller and network marketer sa buong mundo. Online and offline. Yun yung pinangarap ko for AIM. 13 years ago. So nangyari na. Pumutok tayo sa Pilipinas, nakarating ng iba't ibang mga bansa. We're into 19 countries as we speak right now. 19, 19. Bago matapos yung taon, baka madagdagan pa ng 4 yan. So, hindi tayo papakonte, papalaki tayo ng papalago. Marami pa tayong gagawing innovation dito sa Philippines. Nakita niyo yung mga travel natin? Kasama naman nag-travel itong mga... Itong mga senior pa lang. Pero mga bago pa lang naman. Siyempre, kayo mga bata gusto yung mag-travel for free, di ba? Absent sa klase ito, makapag-travel lang. Di ba? I-hit nyo yung travel. Kasi sa totoo lang, sa buong industriya, tayo lang yung may travel na walang time frame. Yung ibang company may travel. Ito yung requirements, 3 months. Part-time na ako eh. Paano ko maabot ng 3 months yan? May travel, Hong Kong, 3 months. Part-time na ako, paano ko Tayo may travel. Ilang GC? Ayan, 15 GC, Palawan. Ayaw mo ng Palawan kasi taga-Palawan ka. O, edi, gawing 30 GCs, Hong Kong, Disneyland, Ocean Park pa. Paano Dok, pag binuno ko yan in 1 year, di lilipad ka sa Hong Kong. Kahit 1 year mo bunuin, kahit 2 years mo bunuin, sayaw sa gusto mo, lilipad at lilipad ka. Walang time frame. Ganun kaganda, ganun kaluwag. Kaya masarap karirin. Kaya huwag kayong magtaka, bakit may iba na-graduate ng nursing, biglang kakaririn in global. Na-graduate ng kung ano-anong 4-year course, biglang kakaririn in global. Why? Because there's a career in this kind of business. Look for a mentor like your upline. Learn about the support system ng grupo nyo. You focus on the business. You do it full-time. Doc, hindi ko pwede gawin full-time. Nag-aaral ako. Then do it part-time. Part-time with seriousness. Kasi ang problema sa ibang part-time, maaalala na nag-aim global kapag walang ginagawa. Uy, wala akong ginagawa, mag-aim ako. Hindi ganun. Dapat kahit part-time ka, nakalagay sa schedule mo yan. May pasok ako, MWF, TTHS, wala akong pasok. MWF, nag-iimbita na ako.
TTHS, buong buhay ko ng TTHS, yung global ako. May schedule kang sinusunod. Dapat ganun. So, again, sana next time pag nagkita tayo, Doc, full-time na ako. Doc, nagpaalam ako sa mother ko, pwede ko na gawin itong full-time. Doc, part-time ako, pero grabe income ko, pang full-time na. Yes. Doc, part-time ako, pero deeg ko pa yung manager ng McDo. Yes. Ganun. Okay, sana next time, maayos din sinasabi kong idea. Kasi may mga nagre-request eh. Doc, kaya ba yung ganun, 3,980? Member ka na? Mas maraming makakasali ka agad. Mga bata, di ba? So, we're still working on the pipeline na if possible. Kasi ino-offer namin sa mga, tinatanong namin yung mga leaders, mga top